Malamig pa rin. Paano ang pag-apply at saan pwede mag-apply? Ito po yung topic natin sa video na to, ano? Kaya para sa inyo mga kabayan, tapusin niyo po yung video na to para nang sa ganun maliwanagan kayo ng gusto, ano? Pero kung bago ka sa channel na to, click mo na yung subscriber button natin at saka notification bell nang sa ganun pag meron tayong mga bagong upload na kagaya nito ay mano-notify ka at ma-inform ka at mauna ka sa panonood, ano? Dito sa ating mga ibibigay na mga tips. Una po sa lahat, hindi po tayo consultant o may kinalaman sa mga agency or may sponsor, ano? Hindi po. Tayo po ay nagbibigay lamang ng kaunting idea o guide sa mga kababayan natin na gustong makarating dito sa Canada, nag-a-apply ng trabaho. Kung paano at saan ba ang pwede nilang applyan, itong legit na agency ba or para makaiwas sa mga scam, di ba? So, umpisahan natin, guys. Mayroon ako ditong 4-5 steps para dito sa pag-apply at isa-isahin natin to para na sa ganun hindi kayo naguguluhan. Ang una po, ito po ay ang paggagawa nyo ng resume. Of course, ano, kailangan nyo ng CV or resume. Ang bawat applicant po o candidates, pwede po kayo mag-submit ng job application nyo through online sa kanilang website. Dito po sa agency na ito sinasabi ko, ano. Itong agency na ilalagay natin sa description box, pati address nila ay babanggitin ko na rin sa inyo. Or walk-in na rin sa mga aplikasyon, ano. Pwede kayong mag-walk-in, pwede kayong mag-online. At ito naman po, bawat submission ay makakasiguro kayo na na-check nila ang bawat entry or mga CVs or resume na pumapasok. Na-check po nilang bawat isa yan basta papasok sa kanilang network o sa system nila. So yun po yung una yung gagawin, ano? Either na mag-walk-in kayo dito sa agency na to or online through sa website nila. Okay? Ang kasunod po na mangyayari, magkakaroon po ng tinatawag tayo na pre-qualification. Ano po ba ito? Ang mga recruitment team po ng kumpanya na to, na agency na to, ay isusort out po lahat. Susort out na yung mga applicants na magmamatch yung kanilang profile sa mga job openings. Ayun po, ano, na kung saan ay doon kayo pwedeng malagay. Yan na, nililinaw ko lang po, ano. So may sorting po dyan, may sorting. Pag binila yung mga ano nyo, yung mga resume nyo, at marami, syempre maraming volume to, no. Ito pong recruitment team ay isa-isahin to or dadaan sa kanilang pagsusuri lahat ng ito, ano. Kung alin yung mga malalapit ang or match dun sa mga job openings. Ang staff house po, ang binabanggit ko pong agency ay ang staff house kung saan ako ay nakaalis. Dito po ako nakaalis at ito po ay talagang legit, 100% legit at wala pong gastos kayong gagastusin. Wala po kayong gagastusin pera dito. Kung meron man, siyempre yung mga medical at mga biometric, dun sa mga iba pang mga tips and advice, balikan nyo yung ibang video ko para na sa ganun meron kayong idea. Ang staff house po ay nakapagpadala na ng halos mahigit na 30,000 mga Pilipino sa abroad, mga TFW, ano, para po sa magandang employment at saka oportunidad, ano. Ang bawat aplikante po ay hindi mauubusan ng pagpipilian pagdating sa potential na employer. So huwag kayong mag-alala kung napakarami niyong aplikante, huwag po kayong mag-alala, hindi naman po kayo mauubusan. Okay, so yun po yung pre-qualification, ano, yung pagsusort nila. Ang pangatlo po dyan, aantayin nyo, ito po yung shortlisting na tinatawag nila. Yung napili nilang halimbawa 100 tao, isi-shortlist pa nila yan, na ibig sabihin paliliitin pa nila yung bilang para na sa ganon hahanapin pa nila yung medyo close pa doon sa job openings. At dito na po, ito na po ang pagpili ng mga para sa mga pre-qualified na mga applicant. Ito po yung shortlisting na tinatawag nila, no. Pero huwag ka mag-alala kung di ka mapipili sa unang round kasi po meron naman yung another round pa rin ng shortlisting. Base pa rin sa pangangailangan o kakulangan parang trabahador, ano, at saka doon po sa kahit kasi po na shortlist ka na, may posibilidad pa rin na
sad to say, no? Pero may posibilidad pa rin po na kahit nandun ka na sa shortlist, maaaring hindi ka pa rin makaalis, excuse me. Makaalis. Bakit? Ito po yung mga kadahilanan. Ito, dito sa pang-apat, papasok yung mga kadahilanan na yon. Yung pang-apat po, ito po yung employer interview. So, na-shortlist ka, kaya pasok ka na sa employer interview. Ito po ang time ng mga employer na pumili ng mga aplikante or may award itong mga trabaho nito. Depende na rin po sa kung paano ang ginawa mong effort sa interview sa'yo, no? So, ito po yung mga tips and advice dyan, ano? So, ganito kasi, pagdating po sa interview, kailangan medyo ipakita mo na talaga yung sarili mo. Huwag naman sobra-sobra. Ibig sabihin, tamang-tama lang yung pagpapakita sa sarili. Yung natural lang at totoo. Be yourself. Huwag po nating masyadong, kasi baka madulas tayo na alam natin lahat. Kasi pag alam natin lahat, baka hindi ka nakunin. Sabi, masyadong matalino to, di ba? Paalala lang po, ano, dito po sa Canada is team play. Team player ang kailangan. Ibig sabihin po, dumadaan pa rin ka sa shadow at kailangan makikipagtulungan ka sa mga kapwa-trabahador. So, ang tips ko rito, kailangan po natin ng iba yung pagsasaliksik pagdating sa interview ng employer. Lalo na ang difference natin 12 hours, ano? So kung araw sila dito nag-open ng interview, yan po ay siguradong gabi sa atin. May mga ganyan. Kaya kailangan ready ka kasi gabi, baligtad eh. Ngayon, doon naman sa mga job description, dahil doon sa pinasok mong trabaho, sa in-applyan mo trabaho, dahil napili ka, kung ano man yung mga nalalaman mo dahil na shortlist ka nga, dahil ito yung ina-applyan mo, halimbawa po bilang welder, at doon pa lang siya pre-qualification hanggang sa ma-qualified ka, hanggang sa ma-shortlist ka, kailangan po talagang maintain mo yun, ano? Kasi dito sa interview, sabi ko nga sa inyo, ang employer, ito na yung parang final na to eh. Final po ito. Final ito para kumbaga magdesisyon sila. And pag nangyari yung mga time na yon, kasi dadagdag ko lang, ano, kasi po yung sa experience ko, marami kami na shortlist and then dumating sa shortlist, nung ma-interview kami, kumunti pa ulit yon. So nagkaroon ng pagkakataon yung mga hindi na shortlist nung nakaraan, binalikan ng recruitment team yon, isiningit. Kaya huwag kang mag-aalala kung hindi ka nakuha sa first round, kasi po yung first round, yung pinakang close sa job openings, yung talagang kinukuha nila, ika nga, 'di ba? Pero dahil syempre meron namang may mga nangyayari talaga na yung mga karamihan minsan overqualified sa resume, di ba? Talagang napakaganda yung pagkakagawa. Tapos pagdating sa interview, tameme, walang naibigay. So nagkakaroon po ng problema yon. So ngayon babalikan ulit yung ibang babalikan yung ibang aplikante at yung shortlist ulit, isisingit sa kakulangan. Kasi nung time namin, guys, ang unang shortlisting namin is nasa 50, bumagsak ng kalate 25, yung 25 nangalahati pa ulit yon 15, at natira kami 10. So ganun yon. From first pick, yung mga kasamahan ko iba hindi nga first pick eh, kumbaga sa pangalawang round pa sila napili, kaya huwag kayo mawawala ng pag-asa. So importante na aralin nyo kung ano man yung ina-applyan yung trabaho, aralin nyo mabuti para sa interview, na sa ganun talagang ma-encourage nyo yung employer. Unang-una, ang employer po ay tatanong sa inyo, bakit gusto mo itong bansang Canada? So ano ba ang sagot mo diyan? 'Di ba? Ako po ang sinagot ko, ako tatanungin niyo. Gusto ko ang bansang Canada dahil sa future ng anak ko. Dahil maganda ang magiging kinabukasan nila dito, ano? Talagang i-denown ko na yung bansa natin kasi totoo naman eh. Sabi ko sa kanila, walang aasahan yung pamilya ko rito o yung mga anak ko pag dito lumaki. Kasi corrupt tayo eh, 'di ba? So syempre pipiliin ko doon ako sa magandang bansa. Yun ang una kong sinabi. At willing ako na talagang mag-relocate dito or mag-stay na rito. So number 1 yan, ano. Tapos kasunod niya siguro yung mga trabaho at saka lahat na yan, nandiyan na yan. So ang payo ko ng Daddy Lou Vlogs ay paghandaang mabuti. Pag dumating na yung time na sinabi na ng agency sa'yo na okay, ito yung interview mo, so paghandaan yung mabuti yan.
Meron time na minsan tinitingnan pa yung buhubog ng katawan mo kung ano syempre kailangan medyo maganda-gandang tingnan din kung fit na fit ka, no? Ano yan, mga tips ko lang yan, guys. Okay. So dito sa after na employer na interview na to, ito po yung panlima. Ito po yung tinatawag nila na job offer negotiation acceptance. Ito po yung pagtanggap mo na ng trabaho kung i-offer sa iyo, ano. Depende po yan sa mga sa candidate's performance, ang sabi ko nga sa inyo, during interview. Kung ikaw nakuha mo yung loob ng employer, pwedeng mai-offer sa iyo itong sa iyo ma-award tong job offer nito. At pag ikaw po ay napili ng employer, ang employer po ay posibleng mag-alok na agad ng job offer at i-discuss sa recruitment agency mo. Ito nga sa staff house. At mapag-usapan ang sahod, benepisyo ng isang aplikante. Lahat nakapaloob na yan doon kung ano man yung pwedeng pag-usapan nila, ano. So doon pa lang magkakaroon na ng aayusin na yan ng employer dito sa Canada lahat ng posibilidad, kasi ikaw yung napili, kinuha na yung pangalan mo, mag-a-apply sila ng job offer dito kasi sa iyo ay award. So ibabalik sa iyo sa Pilipinas yan, and then pipirmahan mo yan yung lahat ng kung ano yung mga pagkasundoan nyo, kung magkano yung rates mo, kailang ganito, ganito, ano. Pero hindi po natatapos dyan, kasi kahit po sabihin natin, minsan nangyayari ulit ito, na kahit na napirmahan mo na ang kontrata, napirmahan mo na lahat, nag-iintay ka na lang ng visa mo, minsan po nauunsyami pa. Bakit? Ito po, minsan, ang kinaiinis ng mga employer, yung tagal ng proseso natin sa Pilipinas. Kagaya nyo sa gobyerno natin, minsan, kailangan nilang i-release yung mga except na yan, ano? Or ano bang tinatawag natin yung iba pa, no? Sa mga labors. Nandun po lahat ito sa, sa mga lumang video ko. Napag-usapan ko na ito dati pa. Itong mga ganitong pag-aantala sa isang OFW na kinaiinis na employer. At pagdating doon, ini-stop na nila at nagtatry sila sa ibang bansa kung saan mas mabilis-bilis. Doon po nagkakaproblema. Hindi po dahil ikaw ay nung last minute, kahit na may ka na, kumpleto na lahat, para naghihintay ka na lang ng visa mo at hindi ka pa rin nakaalis, hindi po dahil yan ay dahil sa'yo, kundi yan po minsan ay sa gobyerno natin. May nakausap nga ako dito na minsan talagang kailangan pa ng under the table para lang mabilis yung release mo. So depende po, kagaya po itong staff house sa amin na pinaalis nitong mga ilang staff house na to, medyo nagkaroon sila ng problema rin pagdating dito. Alam nila to, alam ng staff house to, alam din nila tong nangyari na to, no? Kasi syempre ilan lang yung mga tao talaga na, ibig sabihin iba, kukunti rin yung 10 kami, tapos ilan lang yung talaga nakaalis dahil nga naipit or nainip na tong employer at kinancel na nila dito. So nangyayari yan, kaya huwag kayong masyadong kasisiguro, guys. Kung halimbawa alam nyo may ganito na visa na, huwag po, nakapag medical na kayo, naglahat na, naghihintay na lang, huwag pa kayong pakakasiguro, kasi may pa rin po yan meron pa rin pong pagbagsak sa kahuli-hulihan. So unless talagang lumipad ka na ng eroplano, nagtrabaho ka na at tatapos mo na yung probation mo rito, and then you're good na. Okay? So yan, guys, yung yung ating paano pag-apply at saan mag-a-apply. Ito nga pala, bago ko malimutan, ang head office po, yung mga nagtatanong sa atin, yung mga kababayan natin na nagtatanong kung saan itong address ng staff house recruitment, ay ito po ay sa number 43 West Point po yan, nasa West Point Street, 1109 Cubao, Quezon City. At ito, matutuwa yung mga taga Cebu, kasi meron po silang branch sa Cebu office nila sa room 506 sa Crisia Building, Gonzales Compound, Gorordo Avenue, Lahog 6000, Cebu City. Yun po, basta i-click nyo po yung ilalagay kong link sa description box, at doon i-click nyo yung job, hanapin nyo yung Canada. So mag-go through na kayo doon, magsa-sign up kayo, magre-register kayo. Okay, guys, so okay naman, napaliwanag ko na. So good luck sa inyo lahat, and we love you all. God bless.